Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, kabayan. Gemini, this reading is for you. Maraming salamat. This is for September 1 to 7, 2024. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok diyan. Welcome na welcome sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Syempre, maraming salamat sa inyo. Kung gusto nyo ng energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details po isa sa baba po ng video na ito. This is a general reading, kabayan Gemini. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi talaga para sa'yo. Maaring vice versa, maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi nag-fit sa'yo, huwag mong ipilit. Ano ang energy mo this week? Tingnan natin. Gemini. Ay. Kaya energy mo this week is ano ba to? Okay. Energy mo this week is to start a new beginning and moving on. No? Yan. Forgiveness, syempre. And also, energy mo this week is a recovery and accept. May mga ma-accept ka ng sitwasyon. There's a healing. May mga sitwasyon na maaring may mag-share sa'yo ng problema or ikaw ang mag-share ng problema mo. You will getting over the worst. Yung mga hirap na naranasan mo, marirelease na yon. Yung mga pain na yon, marirelease mo na yon. Yan, yung mga situation na maaring sa iba is may reconciliation, yan, maaring compromise, yung mga gano'n. May yung mga emotion mo na lungkot, stress, depression, ganyan, maghihil yun lahat. Magkakaroon ng forgiveness and there's a new beginning sa buhay mo. Yan, live of faith lang and you will start, nandito na yung energy mo is nag-i-start ka na ng fresh start. Kasi unti-unti ka na nag-heal or nag-heal ka na. Umaasa ka na, may mga situation na parang aasa ka sa mabuting kalalabasan ng mga situation. Ganyan. Siyempre, lakas ng loob. Yan. Yung energy mo, malakas na yung loob mo. And then, parang you will free freedom or para kang nakawala sa isang kural, kural, ano yun ate? Para ako na, sorry. Parang nakawala ka sa isang hawla, ganyan. Tingnan natin ang iyong parating. Anong parating po kay Gemini? Ano pong parating kay Gemini? Dito yung pagsisimulang muli. No, magsisimula kang muli from the zero. Ganun na mangyayari sa'yo. As in, zero. Pati pera wala. Anong parating sa'yo? Diyos mayo, napakalungkot naman ito masyado. Yan. Ang parating sa'yo is mapapressure ka daw. Yung sitwasyon na maaring wala kang pera, wala kang trabaho. Kunin mo yung sa'yo doon. Lack of money, shortage, then insecurity, may mga mischances na mangyayari sa'yo, may mga sitwasyon na hahangarin mo, may mga sitwasyon na yung pressure, kakaroon ng limitation sa'yo. Yan, parating sa'yo. Magkakaroon ng mga kalakaran, panghihinaan ka ng loob. May mga sitwasyon na parang iintindihin mo or magiging mabait ka or gano'n na, pero dapat ito aksyonan daw para sa mga hiling mo. No, kailangan mo daw makapag-usap or kailangan mong magpakatotoo. Yun, ang paparating sa'yo ganun. Mga hindi stable eh. Actually, hindi stable. Hindi ko alam kung wala kang trabaho, na-stop ka ba, wala ka bang ipon. Kasi parang nakita ko dito, parang walang ipon, walang pera. Ayan, or hindi ka stable. Either sa trabaho mo, sa karelasyon, ganyan. Maaring ganyan. Mayroon ditong situation na parang hindi kanya pinapahalagahan. Either sa company mo, karelasyon mo, anak mo, pamilya mo.
mahal mo sa buhay, ganyan. Walang pagpapahalaga. Ganun na kita. May taong sakim, may taong makasarili. Ganun. Baka nga iba dito, ano na lang kurot ng sentimos na lang may natitira sa kanila. Yan, may stinginess, yan. Andun yung insecurity nakita ko sa iba. Tingnan natin ang ano pong dapat iwasan. Nakakita ko kasi dito parang may mga pinaniniwalaan ka. Or maybe there's a person here na paniniwalain ka. Yan, vice versa tayo. Ano ang dapat iwasan? Mga dapat iwasan po ni Gemini. Ayan o. Naloko na. Balik. Hindi yan nahulog. Dapat kong iwasan ni Gemini. Thank you. Dapat mong iwasan yung magkaroon ng doubt sa sarili. Kaya kasi you have a knowledge You have a knowledge. Yan. May kakayahan ka at may knowledge ka how to correct, how to achieve, or kumaga may knowledge ka kung paano mo ilalagay yung sarili mo in a good way o yung sarili mo sa future. Ayan. Pero nakita ko dito, you're still waiting for something, there's a doubt. Yan, may mga sitwasyon na you don't know how to proceed pa, may mga sitwasyon na maybe you're preparing to something, discovery ka pa, may mga sitwasyon na may mga pinaplano, papaplano, ganyan. May mga sitwasyon na yun ang mga dapat mong iwasan, yung magka-doubt talaga, doubt sa sarili. Magkaroon ng mga thinking of option. You need to be very careful din. Siyempre, sinasabi rin dito na kailangan mong magkaroon ng tamang direksyon sa buhay mo. Kailangan mong piliin yung direksyon na makakabuti para sa iyo. Ganyan. And then, kasi ano to bali personal power mo ang magaganap dito sa iyo No, you need to discover or alamin mo yung tamang direksyon mo sa buhay mo. And you need to be very careful. You need to plan to something. Iwasan mo magka-doubt ka sa sarili mo at hindi kumilos. Diba? Yun ang sinasabi. Kailangan mo magsalita ng katotohanan. And you will need, kaya sinasabi rin dito, yun nga, kailangan mo maging matalino and you need to see the fact before you take it action din. Kailangan mo maging matalino, kailangan mo makita ang katotohanan. Sorry nagaganon ako. That's a bad. Sorry po. Bad kasi sa akin. Sa akin yung ganun, bad yun. Alam ko naman sa inyo, sa baka bad din niya. Sorry nagaganon ako. Dapat ganun. Yan, no? Ako, ate, mapuputol na naman yung kamay mo, ate. Kasi dati naputulan ako ng daliri. Tanga-tanga lang. Well, hindi naman ako yun. Nakakwentuhan ko na naman kayo. Yung kasamahan ko sa trabaho na in-check, yan. Medyo, yung sa machine, andun yung kamay ko, pinush niya yung button. Di ayan, naputol ang daliri ni ate. Buti na lang, hindi siya humiwalay. Buti na lang, yun ang pinagpapasalamat din ng doktor ko na buti na lang daw, hindi nahiwalay. Kasi pag nahiwalay yun, kasi mamamatay na yung kahit yung skin doon, di mamamatay na, di ba? Buti na lang, naputol yung loob niya. Hindi naman, actually hindi ko naman pinagpapasalamat, naputol yung buto sa loob. Pero, ang maganda, hindi siya humiwalay to. Kaya ang nangyari, dumikit pa siya. Pero putol yung loob niyan. Kaya, tapos hanggang matagal na rehabilitation, 3 weeks. Hanggang sa, kasi tumigas siya as in tumigas siya. Tapos nakatabingi siya. Yan, pinalambot pa nila. Ayan, nakwentuhan ko na naman kayo. Ben, ate, sorry Tingnan na natin, basta mag-ingat kayo palagi. And, tingnan natin, when it comes sa love, hindi lang sa relationship, hindi lang sa boyfriend, girlfriend, love with your family, magulang, kapatid, kasama sa trabaho, anak, sarili. Kamusta po ang love ni Gemini?
Ay, kitang-kita ko na. Kamusta love, Gemini? Ay, parang ang saya mo na. When it comes to love, handun yung may situation na nagko-collapse, either family, trabaho, relationship. There's a foundation na nag-collapse. There's a foundation na there's a revelation din sa iba. When it comes sa laban din yung you cannot expect yung mga situation. Expect and expected, kumbaga. May mga situation when it comes sa love na may mga pinagdadaanan kang storm, calamity, crisis, disaster, or there's is a distraction na nagaganap sa buhay mo ngayon. Sa nakita ko dito, nagkaroon ng mga changes, massive changes, something ganyan. And you need to abandon itong situation na to, or you abandon it. No, going toward to your success. Pero ingat ka kasi we have the devil. Ibig sabihin, may tao na nangloloko sa'yo. May tao na nangliling lang sa'yo. May tao na ahas at devil. May tao na very toxic or situation. Maaring boss mo, karelasyon mo, tatay mo, magulang mo, sino man to, kasamaan mo sa trabaho. Yan, may mga ganon ako nakikita. Mayroon din ako dito, ingat ka lang din sa tukso, syempre. No, kasi may mga tukso ako nakikita dito. And kasi yung tukso na to, hindi siya totoo. Kasi ito siya. Ito yan. It's a devil. Kaya wag kayo agad-agad maniniwala. Alam nyo naman yun eh. You need to trust your intuition. Alam nyo, ang niloloko lang kayo at binobola kayo at nililing lang kayo. Alam nyo yun. Alam kong alam nyo yun. So, yan. Wag ka lang sasakay bigla. Kasi, patibong yun. Okay? Ano po, universe, ano po advice nyo kay Gemini? Pusyon. Advice po kay Gemini, pusyon. Uy, ipaglaban mo daw ang nararapat. You need to take it action and you need to correct it. Ang sinasabi dito. Kailangan daw magkaroon ng clarity. Kailangan daw magkaroon ng decision making at kailangan daw equal. Parang may sitwasyon ako nakikita na parang gusto mo ipaglaban. Yan, may mga sitwasyon na gusto mo ma-achieve. And syempre, sinasabi dito, advice dito, you need to take it action. Trust your intuition, sabi ko sa'yo, di ba? Kasi sabi ko lang yun, trust your intuition. You need to trust your intuition. If you want to achieve or happiness or start a beginning and fulfillment sa sarili mo, you need to take it action. Kailangan mo ng positive motion. Kailangan mo magkaroon kailangan mo i-correct yung mali. Kailangan, there's a breakthrough para sa'yo. Siyempre, start the first beginning, new beginning, mas more mong mahalin ang sarili mo, and then, don't lose hope, and change. And syempre, this opportunity is para sa'yo to achieve. Kumbaga, yung success, kasi may idea ako nakikita, no? Yun ang dapat may clarity sa buhay mo. Kasi it's up to you to make it happen. Yung mga gusto mong itama at i-correct sa buhay mo, nasa sa'yo yun. Actionan mo. Diba? Kung ano yung mga gusto mong ma-achieve sa buhay mo, yun ang advice niya. Siyempre, love yourself more. And new beginning of kung kayo is walang trabaho or may mga problema sa trabaho, this sa beginning kasi, ibig sabihin, new love, new work, new business, new pagkakabuhayan. Yan nakita ko dito. Lahat is new. Lahat is new. You will start from a zero. Kumbaga, bago lahat. Para kang born baby. 'Di ba yung born baby, walang alam. Hindi niya alam magsalita. Hindi niya alam kung sa totoo. Hindi niya alam, hindi niya pa alam yun. Yun, para kang ganun. Magsisimula kang muli from the basic. Bagong trabaho, bagong ganyan. Yan ang advice niya sa'yo. If you want to achieve more successful and achievement and abundance sa buhay mo, ganun ang gagawin mo. Pero it's up to you. It's up to you to make it happen nga. Sinabi ko sa'yo, nasa sa'yo yun. Yan, kung may mga gusto kang i-correct at itama, actionan mo. Kung may mga gusto kang i-fulfill, actionan mo. Diba? Mag-move ka. Mag-action ka. Trust your intuition, syempre. Arigato. Namaste. God bless.